Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Isang maulan na hapon, no? Magmula pa kahapon po ay inuulan na po tayo. At inuulan tayo ng pagpapala. Amen? September 1 na po. So, malapit ng December, no? Pasko na po. Pero mauuna muna yung ating belief, same brave camp. Amen po? So, itong nakaraan 2 weeks na nakakalipas, ang ating camping po ay natapos na. At alam ko po ang bawat isa sa atin ay andun pa rin yung init, no? Yung tumimo sa mga puso natin yung ating mga napag-aralan. At isa po sa ipapaalala rin po namin ay yung tungkol po sa natutunan din po namin sa camp at nagrema sa amin. Ano po ba yung ating theme, di ba? Ay 2 Peter chapter 3 verse 11. Ang pangakong pagdating ng Panginoon. Ulitin ko po. Sabi niya po, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ito po ay sinabi ni Peter, kaya na antalang pagbabalik ng Panginoon o ni Kristo dahil sa katotohanan ay binibigyan niya pa ng pagkakataon ang lahat na magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Ano po ba ang ganitong wakas? Alam niyo po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, no, mauna po tayo. Ang sabi niya po, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng katulad ng isang magnanakaw. Sa araw niyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang mga araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. Amen po? Ang tanong ko po, are you ready? Ready ka na ba sa muling pagbabalik ni Jesus? Ang basahan po natin ay ang Bible. No? Nung time na umakyat ang Panginoon at ang sabi niya siya ay babalik. Dalawang events po ang natalakay sa camping. No? Kung matatandaan po natin. At ang events na ito ay yung rapture at yung second coming. So yung rapture po, ito po yung susunduin tayo ng Panginoon na hindi lalapag yung paa niya. At yung second coming naman po ay susunduin tayo ng Lord at lalapag ang paa ni Jesus. Mga palatandaan bago dumating si Jesus. So sana po na-recall natin ito. Sabi niya po sa Lucas chapter 21 verse 25, sa araw, sa buwan, mga bituin sa lupa, no, mga signs sa langit, signs sa ilalim ng dagat. Sa ngayon madali, no, madami ng sign o palatandaan na malapit na ang tinakdang panahon para sa pagbabalik ng Panginoon. Lahat ng ito ay hindi po lingid sa atin. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay isang mata. At darating siya sa ayaw at sa gusto natin. Handa ka na ba, kapatid? Handa na ba ako? Alam niyo po, sabi niya, babalik siya na tayo'y handa na. Buti nga po, hindi pa po siya bumabalik. Bakit po? Kasi marami pang hindi nakakakilala sa ating mga mahal sa buhay. Amen po, ang sabi ng iba ay ang tagal niyo lang sinasabi na babalik ang Panginoon. Hindi naman bumabalik. Praise the Lord, hindi pa bumabalik. Kasi hanggang ngayon, iba nating kamag-anak, iba nating kaibigan at kakilala ay hindi pa naliligtas at hindi pa nasyashara ng salita ng Diyos. Marami pong palatandaan ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ano po sabi niya? Sa tubig, sa lupa, amen po, sa araw, sa mga bituin. No, nakikita po natin yung mga tsunami na yan. Ano pa po? Mga lindol. Amen po. Ngayon nga po, di ba, yung change climate na yan, pagka tag-ulan, hindi naman siya umuulan, umaaraw. Pag umuaraw, umuulan. Amen po. So, andun yung mga sign na malapit na dumating ang Panginoon. Ang tanong po, ready na ba tayo? Sometimes po, marami po tayong ginagawa. Pero ang kailangan po ng Diyos na ipag-ready natin ay yung ating puso. Amen po. Dahil hindi po tayo maliligtas ng gawa. Tayo po ay maliligtas ng ating puso na nakatuon lamang sa Panginoon. Keep ready mga kapatid sa bawat isa sa atin. Maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. Sometimes, nagdudulot minsan ng parang iba yung pakiramdam.
Pero ang gusto ng Diyos, yung puso mo, ang dadatnan niya dito sa lupa. Sa muling pagbabalik niya, yung puso mo, yung ginawa mo dito sa lupa ay may offer mo sa Kanya. Maibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon. Kasi ang kailangan ng Diyos ay yung puso po ng bawat isa. Yung tiwala, yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Marami tayong ginagawa, marami kang activities. Pero ang tinitignan ng Diyos ay ang puso nating malinis. Amen po, ang kalinisan ng puso natin ang siyang magliligtas sa atin. Amen po, so yun lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat Pastora Lea. Magandang gabi po ulit sa bawat isa. At ito nga po, kahit po maulan, may bagyo, ay hindi po tayo mapipigilan ng kahit na anong sitwasyon para po hindi tayo magpatuloy sa pananalangin po natin at patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, gagawa ng ang kaaway para tayo hadlangan, pero nasa choice po natin, kailangan ipaglaban po natin ang pagpupuri at patuloy na pananalangin sa ating Panginoon. Sa patuloy po nating pagre-review, sa ating mga natutunan, sa camp, at dito rin po sa ating pananalangin, at tuloy nga pinaghahanda po tayo, at paano ba tayo maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang mga tinuro po sa atin sa camp kung paano maghintay, lalo na sa ating pananalangin. Kasi po pagdating sa prayer ay hindi po basta-basta mag-pray ka tapos 30 minutes, 10 minutes tapos na, maririnig mo na ang kasagutan ng Diyos. Hindi po, tinuturuan tayo ng Panginoon na maghintay upang marinig natin ang Kanyang tinig. At ito ang isa sa mga tinuturo sa atin para tayo ay makapaghanda, ay yung marunong maghintay. At yun nga po, naituro po sa atin ng ating Pastor Boy doon po sa camp, kung naaalala po natin, yung isang ugali ng isang Kristiyano na madalas dito masasagot ang prayer. Amen po. May 3 po siyang ibinigay doon na madalas, ito yung nagiging way na madalas masagot ang prayer mo. Kung naaalala po natin ito. Una, sabi niya, mapag-confess. Yan. Always na magpasalamat ka sa Panginoon. Kino-confess mo na ito, ano man ang sasabihin ng iyong labi, ay manampalataya ka na yung sinabi mo, i-confess mo, magpasalamat ka, sabihin mo. Sabi nga na, Panginoon, sabihin mo. You ask, sabi niya ganon, ikaw ay humiling sa Panginoon at i-confess mo na natanggap mo na yun. At nandoon po yung pananampalataya po ng bawat isa sa atin. Imbis na mag-confess ka ng negative, mag-confess ka ng merong pasasalamat na natanggap mo na, ang iyong panalangin. Pag pinag-pray mo, nanampalataya ka, i-confess mo ng i-confess na pasalamat tayo sa kasagutan na binigay ng ating Panginoon. Ayan po. So, matuto tayong mag-confess ng pasasalamat sa Panginoon. Number 2 ay madalas masagot ang prayer natin kung ikaw ay mapag-expect. Ayun, yun ang sabi ng ating Senior Pastor Boy, na nandoon yung matatapos ko itong taon na ito, makakabayad na ako ng utang ko, matatapos ko na yung pag-aaral ko, 1 taon na lang, matatapos ko na yung pag-worker ko, itong 6 months na to, magpapatuloy pa ako, nag-e-expect ako, nakakausapin ako ng Panginoon. So, nandoon po yung pag-e-expect po natin, madalas daw po yun, nandoon yung earnest expectation po natin, nandoon yung umaasa ka na nandyan na. Amen po. At nandoon pumapasok ang pananampalataya, yung punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng tagumpay. Ang dahilan kung bakit nandoon yung expectation mo kasi punong-puno ka ng pananampalataya. Dahil sabi niya nga sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi mo pa nakikita pero umaasa ka na nandiyan na, nakikita mo na. Kaya mag-expect po tayo na
ang simbahan natin ay lalago. Mag-expect po tayo sa prayer natin na ang ating mga inihiling ay sinagot na ng ating Panginoon. So, earnest expectation. Yan po yung isa sa mga sinasagot ng madalas ng Panginoon. Okay po, yung umaasa ka talaga na nandun na, tapos na, tinapos na ng ating Panginoong Jesus at ibinigay na niya ang katagumpayan. Amen? So, yung pangatlo, ang sabi niya, madalas na nasagot ang prayer natin ay yung mapagpatawad. Amen po. Dahil ito nga po ang sabi niya, ano po, na sa Colossians chapter 3, verse 13 nga, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Sabi niya, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Amen po. So, nandoon yung quick to believe and quick to, sabi ni Pastor Boy, forgive. Amen po. Quick to believe and quick to forgive. Amen. Nandoon yung madali kang manampalatay, maniwala, pero madali ka rin namang magpatawad. Amen po. So, kailangan po natin yung patawad na nanggagaling sa puso natin at ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin. No? Ang Panginoon ay dinala niya ang Panginoong Jesus at siya ang naging dahilan upang ang ating mga kasalanan ay kanyang tubusin at tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Sabi niya, pag humingi ka ng tawad sa akin, ikaw ay aking patatawarin. Amen po. So ito yung tatlong bagay, ano po, na natutunan ko, ano po, naging rema sa akin, na sa pamagitan po ng Lord, ano nga ba yung madalas mong masagot? Paano mo kagad masasagot ang prayer ko? Yes, mag-confess ka ng mga pangako ng Diyos. Amen po. At magpasalamat ka. Ito ang ibubuka ng iyong mga bibig, ang mga promises niya. At yung mag-expect ka na nandoon yung faith mo na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng tagumpay. May mga dahilan. Ito ang kasagutan na binibigay ng Diyos sa atin. At magpatawad ka, huwag kang maglalagay sa puso mo ng kahit na anong ikarurumi dyan sa pananampalataya mo dyan sa puso mo. Ano po, ito ang mga na ibibigay, ito ang madalas na nakatatanggap ng kasagutan sa panalangin. Kaya ngayon, tayo'y mananalangin. Nawa po, kung kayo po ay mayroong pang hindi napapatawad na tao, patawarin po natin. Ano po upang masagot ngayon ang ating panalangin. At mag-expect po tayo, ibibigay ng Diyos, abundant blessing, healing. Magaling ka na. Hindi mo nakikita yung action, yung literal, pero nakikita mo spiritual, may faith ka. Magaling ka na. Ngayon pa lang. Amen po. At i-confess mo ito. Salamat, Panginoon, for the healing. Salamat for the blessing. Salamat sa tagumpay. Amen po. So, yan po ang isa sa mga natutunan ko. Ngayon po, tayo ay sama-samang magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Amen po. At sabi niya nga po, hindi ko kakalimutan yung patuloy na verse natin, ano po yung theme natin. Na tunay nga, sabi niya, yamang ganito ang pagiging wakas ng lahat ng bagay, italaga ninyo sa kanyang inyong sarili, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay patuloy po tayong sumusunod sa kanyang mga pangako. Amen? Sige po, tayo po yung magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, upo'y katagpuin. Nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, upo'y katagpuin. Ang pagmamahal
buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Oh, ang pagmamahal walang katulad. Buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Praise your name, O God. Patuloy po naming tataas, tatangalan yung dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa patuloy na pagsama ninyo sa amin, O God. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming kinakatagpo. Patuloy niyo po kaming sinasamahan, Panginoon, sa bawat lakarin namin, sa bawat gawain namin, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan dito, Panginoon, sa Rema, O Diyos. Patuloy niyong ipinapakita na kayo ang aming Ama. Kayo ang aming Diyos na palaging malalapitan, Panginoon. Tulad ngayon sa sitwasyon namin, O God,
Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang bansang Pilipinas ay hindi mo po pinababayaan, O Diyos. Nandito kami ng mga anak mo, Panginoon, na patuloy na dumudulog sa iyo, lumulod sa iyo, Panginoon, itinataas ang bansang Pilipinas. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God, ang aming Presidente Marcos, Panginoon. Kayo po ang kailangan niya at ang kanyang mga kasama, Panginoon. Lord, simula po sa kanya hanggang sa pinakamababang posisyon, patuloy niyo po silang pakialaman, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na sila ay magkamali, O Diyos, sa kanilang mga desisyon, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong ibinibigay, O Diyos, yung pong pag-asa ng bansang ito, Panginoon. Lord, pakialaman mo ang bawat departamento, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy niyo pong ibigay, Panginoon, O God, ang tamang kasagutan sa mga pangangailangan, O Diyos. At pinawasak namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa mo sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Kayo na nagdadala ng bad weather dito sa bansang Pilipinas ay winawasak namin at pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy po namin itinataas ang good weather, O Lord God, ng magandang panahon, mapayapang panahon, Panginoon, sa bansang Pilipinas. O Diyos, marami pong naaapektuhan, Panginoon, ang mga binabahang lugar, ang mga bahay, Panginoon, na may mababang lugar, binabahan, na apektuhan ng mga bagyo, O Diyos. Patuloy niyo po, Panginoon, abutin sila. Ito po yung time, Panginoon, na makita nila na may Diyos silang tutulong, Panginoon, O Diyos. Kaya patuloy niyo pong abutin ang mga naapektuhan, Panginoon, ng mga bagyo, O Diyos. Dalangin po namin na magandang panahon, Panginoon, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Lord, itinataas din po namin, Panginoon, sa iyo ang lahat po ng mga pangangailangan ng bansang Pilipinas. Pinawasak namin ang poverty, kawalan, kasalatan, kahirapan, kagipitan sa pangalan ni Jesus. Ay winawasak namin at pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang prosperity, ang kaluwagan, Panginoon, hallelujah, ang patuloy, Panginoon, O Diyos, yung abundant blessing mo, O God, hallelujah, kaginhawaan ng bansang Pilipinas, Panginoon, yung development, O Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga bilihin, O Lord God, hallelujah, sa gas, O Lord God, at sa mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kaluwagan nito sa maging mababa ang mga presyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, kaming maiayos ito. Bigyan ng karunungan, O Diyos, ang mga namamahala dito, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At winawasak din namin ang mga corruption sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin mga addiction sa pangalan ni Jesus, mga bisyo sa pangalan ni Jesus, ang mga pagnanakaw ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Binawasak namin, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus at nagpapakawala kami ng katapatan sa paglilingkod, Panginoon. Nagpapakawala kami ng kabanalan, O Diyos, hallelujah, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy niyo pong pakialaman, O Lord, ang bansang Pilipinas, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na manguna ang pagmamahalan, ang unity, O Lord God, O Diyos, sa bansang Pilipinas, O God, ang bigayan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At winawasak din namin ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinahihintulutan ito sa pangalan ni Jesus. Binawasak at sinusuway namin ito sa pangalan. Ang katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus. Ang kasalanan ay binawasak namin, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, ng kaligtasan, shame and repentance. O Lord, hallelujah, ang mataas sa pananampalataya, Panginoon, O God. Abutin niyo po, Panginoon, ang mga tao, O Diyos, sa mga bansa, ang mamayang Pilipino, Panginoon, upang ibigay ang kaligtasan, Panginoon, spiritual na kaligtasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, pinapahawak namin patuloy sa iyo ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na
si Jesus, O God. Lord, tinataas din po namin sa pangalan ni Jesus ang aming everyday Bible study, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pakialaman ito, samahan, Panginoon, O God. Give wisdom and knowledge, revelation na, O God. Panginoon, sa mga pastor namin na nagtuturo, Panginoon, ingatan niyo po sila at patuloy din, Panginoon, palaguin niyo kanilang ministeryo, O God. Maging channel of blessing sila, daluyan ng iyong mga mensahe, Panginoon, na makaka-equip, makaka-encourage, O God, nakakalago sa aming buhay spiritual, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. At gayon din po, Panginoon, O Diyos, ang kanilang pamilya, ingatan niyo rin po, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. So maraming salamat po, Panginoon, sa mga Bible studies po namin dito, sa online Bible studies sa Rema Field, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran, O God, na nasa abroad, Panginoon. Lord, may kadahilanan ka, may layunin ka, Panginoon, kung bakit po sila naroon, O Diyos. Lord, hallelujah, patuloy mong pinapaalala sa amin, O God. Lord, we go you and preach the gospel, Panginoon. Hallelujah. Na tunay nga ibinigay mo sa amin ang kapangyarihan, O God, para maging witness kami, Panginoon, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, Panginoon, sa buong daigdig, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, bigay niyo sa kanila, saan man sila dako pumaroon, Panginoon, ang mga kapatiran namin nasa abroad, at tunay na maalala nila ang iyong salita, Panginoon, na maibahagi nila ito, O God. Dahil sinabi mo, yung pagpapalain niyo po kami sa loob at sa labas ng aming bansa, O God. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat din sa 1,000 visions, O Lord God, na binigay niyo sa amin, O Diyos, 1,000 churches, O God, na vision na ito, O Lord, sa mga maaabot po namin, mga under construction na simbahan, Panginoon. O Diyos, salamat po, O God, na maipanganak namin ito sa panalangin, Panginoon, maabot namin ito, O Diyos, hallelujah, at kayo po ang magbibigay sa amin, kung sa mga kabita ko pumaroon, Panginoon, na maabot namin, mabuksan ang mga under construction na ito ng simbahan namin sa Rema, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. O Lord, ganun din po, Father God, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran ko na narito ngayon, sama-sama kami nananalangin na mayroong mga hinihiling sa iyo, O God. May mga prayer request na hawak-hawak nila, O Panginoon, nakasulat man ito, Panginoon, sa kanilang mga papel, o sasambitin man ang kanilang mga bibig. Panginoon, ikaw po nakakabatid nito, ikaw nakakalam. Ang dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, ay ang kasagutan ngayon pa lang, Panginoon, sa mga naisulat nila at sasambitin ng kanilang bibig ng mga prayer request. Ngayon pa lang, dahil sinabi mo, ano man ang aming hilingin sa panalangin, manalig kami, natanggap na namin iyon at matatanggap na namin. Maraming salamat po dahil ang iyong salita ay buhay. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang kasagutan at gayon din po ang prayer request ng kabuuan ng Rema, O Lord God, ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon, sa kalusugan at ang kompletong kagalingan, Panginoon, at kalakasan, ay patuloy na po namin inaangkin sa Kanya. Dinideklara, nirelease ito sa Kanya sa pangalan ni Jesus. At ito pong aming samong dalangin. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabi ito. Patuloy ko, Lord, Yes, na wala pa pinata sa iyo ang aming pastor. Salamat sa malakas ng pangatawan niya. At pinatan mo sa lahat ng kanyang pinupuntahan, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga kapatid. Panginoon, ingatan mo, saan man po sila na naroroon, O God. Ganun din po, tinataas po namin ang aming mga elders, Panginoon, mga pastors, O God, ang mga leaders, Panginoon. Patuloy na ikaw ang magbigay, Panginoon, sa mga puso, O God, ng bigatin sa mga kaluluwa, sa bigatin, Panginoon, O God, sa misteryo pinagkatiwala mo. Father, bigay mo sa amin, Panginoon, ang puso, Panginoon, ng pag-ibig na binigay mo, katulad ng ibinigay mo, Panginoon, O God. Pagpukulidin mo, Panginoon, ang mga leaders, O God. Bigay mo nga po sa amin, Panginoon, yung puso, Panginoon, O God, ng papakumbaba, Panginoon. Puso, Panginoon, na totoo, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kami, O God, na subaybayan sa lahat ng aspeto ng buhay, O God, ng aming mga leaders. At ang mga desisyon, Panginoon, ay magagaling sa iyo, Panginoon. Ikaw ang bumabay, O God. Dito po ang aming mga pastoran, ang mga leaders, Panginoon, ang mga pastors namin, ang mga workers, ang bawat miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Patuloy na ikaw ang siyang bawa. Nakita mo kalagayan ng bawat isa, O God, mga pastors, ang mga workers, Lord, ikaw, Panginoon, nakakaalam ng kanilang buhay, O God. Bigay mo lahat ng kanilang pangangailangan, O God. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon, ang kanilang mga daig, O God. Ingatan mo ang bawat isa, O God, saan man sila padako, Panginoon, O God, pag-share yung salita. Patuloy, O God, na ikaw siyang mag-ingat, Panginoon, sa bawat
mga miyembro, Panginoon, O God, ng aming church, Lord. Nakikita mo yung kalalagayan ng bawat isa. Panginoon, ikaw ang siyang sumagot, Panginoon, ng mga panalangin namin, O God. Hayaan mo, O God, na mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang mag-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon, hindi lamang sa pinansyal, Panginoon, kundi sa lahat, O God, sa aming mga espiritual. Ingatan mo, Panginoon, ang mga pamilya na iniwan, Panginoon, ng aming mga magagawa, O God. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Ikaw ang umabot ng kanilang mga pangangailangan, O God. Ganun din po, Lord, dalangin din po namin, O God, ang aming nalalapit na camping, O God, ang aming semestral break, Panginoon, na camping. Panginoon, salamat sa lugar na itatalaga mo sa bawat isa sa amin kung saan ka namin pwedeng purihin, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, O God, ay kami po ay umaangkin na, O God, ng lugar, Panginoon, kung saan ko dadalhin ang bawat isa sa amin, Panginoon, ngayong October, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa financial, Panginoon, sa mga registration, O God, sa mga sasakyan, Panginoon. Lord, ikaw ang aming provider, Jehovah Jireh namin, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, O God, na tatayuan, Panginoon, O God, paniniwalaan, Panginoon, yung mga salita, yung mga pangako, O God. Salamat po, Lord. At ganun din po, Panginoon, salamat sa mga outreaches, Lord, na papatayo mo ang aming church planting. Patuloy, Lord, idako mo ang aming mga kamay, ang aming mga paa, Panginoon, kung saan lugar na pwede kami magtayo, Panginoon, O God, ng iyong gawain upang maraming makakilala, O God, maligtas, Panginoon. Salamat, O God. Dalangin namin ito, O God. Patuloy ka namin sasambahin at pasasalamatan, O God. Maraming pong salamat naman. Ito pang aming samong dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patayo po tayo magpuri sa Panginoon. Nawa'y tanggapin ang buhay na lahat. Nagkalulugod sa'yo ang harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo. Ang pagsamba buong lakas, itatanggap kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan. Makalulugod sa'yo ang harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo. Ang pagsamba buong lakas, itatanghal kita. Bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo. Ng
pagsamba, pagpintig ng aming puso, Panginoon, ay patuloy ka po namin itatanghal, Panginoon, itataas, O Diyos. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagsama ninyo sa amin, sa pakikitagpo niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa proteksyon, pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya nga po ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga napanalangin ay tunay nga, O Diyos, na nananampalataya kami na sinagot mo na po ito, O Diyos. Maraming salamat po sa kasagutan naman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po na pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po. Ingat po ang bawat isa at maulan. God po. God bless po. God bless po. Ingat.